Almost 1 month ko nang ginagamit ang phone na to. At ngayon, masasabi kong isa to sa pinaka-underrated phone na nilabas noong 2024. At ito lang naman ang Nothing Phone 2A Plus. Kaya sa video na ito mga kapare ko, i-share ko sa inyo yung mga bad and also good experience na nakuha ko sa phone na to sa loob ng almost 1 month na paggamit ko dito. At alamin na rin natin kung bakit nga ba underrated itong smartphone na to. Kaya kung interested kayong bumili ng isang well-balanced smartphone, pag-usapan na natin itong phone na to. At ito na nga mga kapare ko yung ating Nothing Phone 2A Plus. So bali ito yung magiging long-term review ko mga kapare ko dito sa Nothing Phone 2A Plus. At iibahin natin ng konti yung atake nito dahil hahatiin ko siya sa mga bagay na nagustuhan or yung kanyang pros and mga bagay na hindi ko nagustuhan or yung kanyang cons sa loob ng 1 month na paggamit ko dito. Kaya with that said, pag-usapan agad natin dito yung mga bagay na nagustuhan ko sa device na to. At simulan natin mga kapare ko sa kanyang camera capability. Meron kasi tayo ditong triple 50 megapixel camera sensor. Una, pagdating sa rear camera natin, meron tayo ditong main camera sensor na 50 megapixel na merong Samsung JN9 camera sensor. At meron din tayo ditong ultra wide camera lens na naka Samsung JN1 sensor. At naka Samsung JN1 camera sensor din mga kapare ko yung ating selfie camera. At kung makikita nyo sa mga output na nakuha natin dyan, magigets nyo kung bakit nagustuhan ko kapare ko yung kanilang photo quality. And as shown si mga kapare ko sa mga sample shots natin dyan, kitang-kita niya naman yung pagiging natural looking mismo ng photo. Hindi ganun ka-boosted yung color niya and also hindi din ganun katamlay kapare ko yung color neto. Masasabi ko na saktong-sakto lang. As in medyo malapit sa katotohanan yung color na nakikita ng mga mata ko doon sa pinoproject neto sa photo. Unlike sa ibang mga Android phone na na-try ko before kagaya na ng B40, medyo process talaga yung color niya pero maganda naman. At pagdating sa detail and also sharpness ng mismong photo, kitang-kita natin mga kapare ko na napipreserve na to. Kahit isumin natin siya ng konti, makikita natin na nandun pa rin yung kanyang detail na pinapakita na maganda yung kanyang HDR capability kasi napapanatili niya pa rin yung detail sa mga highlights part and also sa mga shadow part na kung saan madalas nagka-crash out na sa ibang mga smartphone out there, pero dito nalalagay niya pa rin kahit papano. Pero syempre hindi naman ganun ka-perfecto yung mga nakuha nating output dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, medyo hindi enhance or hindi ini-enhance yung color ng mismo ng photo, kaya minsan kinukulang sa saturation yung mismong color ng photo, kaya minsan napakatamlay niyang tingnan. Pero ganun pa man, nakadepende pa rin talaga sa atin kung paano tayo mag-take ng photo and also minsan or bihira ko lang itong makita sa phone na to. Pero syempre, para maging aware kayo, nangyayari pa rin to sa phone na to. At pagdating naman sa video capability nito, lahat ng cameras nito, mapa-front and also main camera, pati ultra wide camera, kayang-kayang mag-shoot ng 4K at 30 FPS. Yun nga lang, wala tayong 60 as in hanggang 4K at 30 lang. At pagdating sa quality ng mga cameras natin dito, wala na ako masyadong irereklamo, okay na okay naman siya para sa akin. Stabilization na lang talaga and also konting adjustment pagdating sa color boost and also sa HDR capability ng camera, okay na siya kung ako yung tatanungin. Next ko naman na nagustuhan dito is yung kanyang real-time notification. Oo, alam ko hindi to dapat ginagawang pros or kaya nagustuhan sa isang device, pero most of the time sa mga Poco phones and also sa iPhone 13 Pro Max ko, lagi silang delay pagdating sa notification. Alam nyo ba yung tipo na kung saan magbabayad ka ng parcel tapos aantayin mo yung code na mag-send sa'yo? Ganon yung feeling, mag-aantay ka ng matagal, mga siguro 30 to 20 seconds, mga ganyan, bago pa dumating yung mismong code papunta sa'yo. Lalo na kapag mayroong mga nagchat-chat. Pero dito sa phone na to, wala akong naging problema. Real time siguro mayroong mga 5 seconds or 3 seconds delay lang. Sabi natin ganon, nakadepende rin kasi yan sa network and also nakadepende rin sa mismong channel, signal, etc. Maraming mga pwedeng maging tendency na maka-apekto sa mismong notification. But yeah, para sa akin, real time siya dahil hindi siya nagdi-delay ng sobrang tagal. At yun yung nagustuhan ko. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, yung pinaka main daily driver phone ko ng 2024 is the Poco F6 Pro at lagi ko na-experience doon mga kapare ko yung medyo delay na pag-notify. Hindi naman siya super delay talaga. Medyo delay lang kasi 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds, etc. Pwede naman natin palagpasin. Pero kapag real time kasi kinakailangan na agad, medyo matagal yun kung ako yung tatanungin. And speaking of notification mga kapare ko, nagustuhan ko rin dito yung kanyang glyph interface. Unang-una, nagustuhan ko yung interface ito pagdating sa kanyang notification. Kasi kapag pinatay ko yung phone ko and then pinace down ko siya dito sa table ko, makakita ko ng notification real time kapag merong nag-chat, nag-text or tumatawag sa akin. Iilaw kasi yan. And then kapag nagja-jogging ako minsan ng madaling araw, ito rin yung ginagamit kong phone. Syempre mag-a-adjust ako dito ng volume nung pinapatugtog kong music. Makikita ko rin yan dito sa kanyang glyph
interface. And yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito usually is yung kanyang glyph fill light. So parang magiging fill light siya kapag magde-take tayo ng photo, yun nga lang sa main camera lang natin pwedeng gawin. Pero okay yun kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, yung isa sa pinaka weakness talaga nung kanyang main camera is low light. So pwede natin gamitin dito mga kapare ko yung kanyang glyph interface na pagkaroon lang tayo ng maganda and soft na fill light. Unlike kapag gagamitin natin kapare ko yung kanyang LED flash, medyo harsh kasi yung kanyang color doon, masyadong matapang kumbaga. So nakadepende na lang naman sa inyo mga kapare ko kung gusto nyo siyang gamitin. Pero para sa akin, goods na merong fill light kasi para siyang Aura Light ni Vivo. Yun nga lang, hindi natin pwedeng i-adjust yung kanyang temperature. Pero para sa akin, goods na feature to. Next naman na nagustuhan ko dito mga kapare ko, which is yung pinaka nagustuhan ko talaga ay yung kanyang battery capability. 5,000 mAh of battery capacity and 50 watts fast charging support. Yan lang naman yung specification kapare ko ng battery and fast charging capability na ito. At yung pinaka main reason kung bakit ko nagustuhan yung battery na ito, syempre dahil matagal siyang malobat or makunat talaga yung battery na ginamit sa kanya. Usually nasa software side pa rin talaga yan, maganda yung kanilang optimization pagdating sa battery consumption ng mismong phone, kaya kahit hindi natin siya gamitin, naka-standby lang siya, hindi siya ganong nagdi-decrease or nagko-consume ng power galing sa battery natin, kaya hindi siya ganong kabilis malobat. At kaya ko rin nagustuhan tong part na to, nagbibigay kasi siya sa akin ng assurance na hindi siya basta-basta malolobat kapare ko sa public or kapag aalis ako, kahit nagagamitin ko yung mobile data niya. And usually, bago to sa akin mga kapare ko, dahil yung madalas kong gamit na phone is iPhone and also Poco F6 Pro. And to be honest, sa dalawang phone na to, ang madalas kong pinoproblema palagi sa kanila ay yung kanilang battery capability dahil mabilis talaga silang malobat. Anyway, yung next pa sa nagustuhan ko dito mga kapare ko, which is isa rin sa favorite ko na kakayahan ng phone na to is yung kanyang mismong software. At pagdating dito, currently yung operating system natin dito is nakanating OS 3 or version 3 at under na po ito ng Android 15. And recently ko lang siya in-update nung month ng January lang. Una, gustong gusto ko mga kapare ko yung UI interface neto. I like the monochrome design. More on black and white color lang siya mga kapare ko. Hindi siya gaganong ka-colorful, which is nagbibigay sa atin ng minimal vibe. And to be honest, itong part na to yung pinaka nagustuhan ko sa mga nating phone kasi meron silang identity. At syempre hindi lang yan, dahil nagustuhan ko rin dito kapare ko yung ginamit nila na animation. Super fluid or smooth tingnan mga kapare ko, as in lalo na kapag nakaset sa 120Hz, which is magbibigay kapare ko ng domino effect pagdating sa navigation dahil smooth nga yung animation, so mas smooth din yung ating navigation experience dito. However, syempre hindi naman lahat ng tao gusto yung gantong style dahil as you can see, mapapansin niyo dito sa ating settings icon, makikita lang natin dito na black and white lang talaga. At yung iba na hindi sanay sa mga gantong color setup, for sure malilito sila at hindi na magugustuhan to. So subjective yung part na to. Isama na rin natin dito mga kapare ko yung pagiging customizable or mabilis i-customize na homepage neto. So pwede natin ilagay dito yung mga widgets na gusto natin or kung ano-ano pa, nakadepende na lang sa inyo. And syempre, uniform din yan, naka-monochrome design din, which is gustong gusto ko. At bukod sa static part nito, nagustuhan ko rin yung pagiging bloatware and also pagiging ad-free neto. Unlike sa mga phone na nasa same price neto, kagaya na ng Poco X7 Pro, ito yung isa sa pinakamalinis sa phone pagdating sa bloatware and also pop-up ads, which is isa to sa nagustuhan ko pagdating sa mga nating phone. Nga pala mga kapare ko, pagdating sa software support update nito, matik na makakakuha tayo dito ng guarantee 3 major software update. Ibig sabihin, aabot to mga kapare ko up to Android 17. And speaking of software update, sa loob ng isang buwan na paggamit ko dito mga kapare ko, hindi ko na mabilang sa daliri ko kung ilang beses sila nagbigay ng optimization update or mga minor update. Anyway, move na tayo dito sa part na to. At yung next na nagustuhan ko pa sa phone na to is yung kanyang consistent mobile data connectivity, which is nagbibigay siya ng consistent speed pagdating sa kanyang mobile data, mapa 4G man and also 5G. And usually sa one month na paggamit ko dito mga kapare ko, madalas ko lang siya nagagamit dito sa bahay at meron din ako mga pagkakataon na nagamit ko siya sa labas, like pupunta kami ng Batangas and other cities dito sa Metro Manila. Napansin ko kapare ko na nakakakuha tayo dito ng 5G connectivity pero hindi consistent. Most of the time kasi naka 4G or 4G plus lang siya, pero wala din naman akong problema doon, basta mabigyan na lang tayo dito ng consistent speed. Yun yung pinaka-need natin. Dahil dito sa akin Poco F6 Pro, usually lagi naka 5 GHz to, pero hindi naman niya naibibigay sa akin yung 5G speed, as in pang 4G lang yung speed niya and sometimes napuputol pa yung mobile data ko. Yun yung ayaw kong mangyari at yun yung hindi binigay sa akin nitong nating phone 2A Plus. Usually kahit nasa 4G Plus lang siya, yung speed niya consistent is hindi nawawala, as in nakakapag-load yung Facebook, nakakapag-open ako ng Gcash ng mabilis, hindi maglo-loading, nakakapag
nakakapaglaro ako, nakakapagnood ako ng YouTube video ng walang buffering or minsan may buffering pero nakadepende sa area. Pero yung point doon is consistent yung mobile data niya, hindi isang bukas okay and then next sa bukas mo hindi na okay. Hindi ko nararanasan yon dito sa phone na to, which is sinama ko siya dito sa nagustuhan ko kasi isa kasi to sa mga dilemma ko sa aking daily driver phone na Poco F6 Pro currently. Kaya yeah, itong part na to nagustuhan ko sa nating phone 2A Plus. Next naman na nagustuhan ko dito but very subjective na reason is yung kanyang looks. Usually pag nakita natin tong looks na to, isa agad yung may isip natin nating phone siya. Una, transparent yung background, hindi pwedeng mawala. Pangalawa, yung kanyang dalawang camera module dito, kitang-kita naman natin na para siyang alien yung dating. Para sa akin lang naman. But pagdating sa kanyang looks, para sa akin mga pare ko ay madidistinguish agad natin na nating phone to. However, magkamukha sila ng 2A version or yung base version at saka ng 2A Plus. Kaya hindi mo rin may distinguish kung sino nga ba yung Plus and also yung 2A or base version lang. But anyway, and the look subjective, so hindi ko na masyadong pag-uusapan. Nagustuhan ko lang at para sa akin, sinama ko yung part na to. But syempre, merong two sides yung coin at ngayon naman pag-usapan natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa phone na to. Unang-unang mga pare ko, wala tayo ditong included power brick and also case pagdating sa phone na to. Sa totoo niyan, ito yung unboxing experience natin. Napaka-simple, maliit yung box, manipis, kaya alam ko na agad na wala siyang power brick. Pero nang nalaman kong wala siyang case, medyo nalungkot ako ng konti dito. But yeah, nakabili naman tayo dito sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link kung meron mga interested dyan. And as you can see, maganda yung nakuha natin or nabili natin ang case. At kung lalagyan man nila to siguro ng pre-case, baka pretty common lang din siguro. Mapapabili pa rin kayo ng gusto ninyong style ng case. At pagdating dito, medyo hindi ko lang nagustuhan yung pagkawala ng kanyang power brick dahil kinakailangan natin gumamit ng ibang power brick dito. But good thing, meron naman tayo dito kapare ko na power cable or charging cable and USB Type-C to Type-C na po ito. But yeah, pagdating dito, hindi ko lang nagustuhan kasi syempre paano na lang kung wala kang USB Type-C na charger, kinakailangan mo pang bumili ng adapter nito. So sa part nito, medyo 50-50 but for me, hindi ko siya nagustuhan kasi hindi siya ganong ka-practical. Next naman na hindi ko nagustuhan dito mga kapare ko is hindi siya design or hindi siya build for heavy gaming. Yes mga kapare ko, usually pretty common lang yung makukuha nating performance or mediocre lang yung makukuha nating performance sa kanya. Meron mga game na hindi pa ganun ka-supported yung mga settings sa kanya dahil nga bago-bago lang din yung chipset na ginamit dito. But ang gusto ko dito consistent naman na nakakakuha tayo dito ng 90 to 120 FPS. It depends na lang yan sa game kung supported yung part na yon kasi wala po itong high refresh rate support pagdating sa gaming. So nakadepende na lang talaga sa game kung meron silang 120 FPS settings, marireach natin yon. At kung usapang CODM lang or kaya MOBA games lang, wala tayong magiging problema dyan. Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi siya designed for heavy gaming, kaya kung ipapasok na natin dito yung Genshin Impact, need talaga natin magbaba ng settings like iset talaga sa pinaka lowest graphical preset settings yung ating mismong game at syempre iset up sa 60 FPS yung kanyang frame rate para makakuha tayo ng medyo decent na performance pagdating dito. But hindi ko talaga siya masasuggest kung maglalaro kayo ng Genshin Impact or any similar games na merong mataas na specs requirements kapag lalaroin natin sila kasi mahihirapan tong phone na to. But just I said, kung usapang MOBA games and also CODM, wala tayong problema dyan. And usually, hindi naman bibili yung mga gamers ng phone na to kasi hindi naman talaga siya gaming phone, more on lifestyle or more on daily driver phone lang talaga itong device na to. Kaya, naiintindihan ko rin kung bakit hindi siya ganun ka-okay sa gaming. Anyway, yung next naman na hindi ko nagustuhan dito, which is hindi ko talaga gusto, wala siyang built-in photo gallery. Bale, yung photo gallery na gagamitin natin dito is yung Google Gallery mga kapare ko, which is, makikita din natin dito yung mga binack-up nating photos sa iba nating account or sa account na ginagamit mo. So, ibig sabihin, magde-jumble siya dyan at medyo nakakaano siya kasi kinakailangan mo pang hanapin yung folder ng mismong camera mo or photo on this device yung nakalagay and then dun mo lang makikita yung mga photos sa tinake using yung mismong camera ng phone na to. Hindi ko lang siya nagustuhan kasi napakadami, labo-labo yung mga videos nandito, yung mga binack-up mong photos nandito, which is masyadong labo-labo at magulong tingnan and kulang yung customizability function kapare ko yung device natin pagdating dito. Hindi tayo makagawa basta-basta ng album, hindi rin tayo makapaglagay ng favorite at kung ano-ano pa, which is para sa akin hindi ko siya nagustuhan kasi yung option na pwede natin gawin dito gamitin na lang talaga yung ating Google Photo app or kaya mag-download tayo ng ibang gallery app sa Play Store. Pwede naman kayo maghanap dyan. Pero mas maganda pa sana kung meron tayo dito sariling
photo gallery. Yun lang naman yung akin. And yan yung reason kung bakit para sa akin napaka-underrated ng phone na to. No bloatware, maganda yung kanyang optimization, smooth yung kanyang mismong software, lagi nagbibigay ng update na hindi natin nakikita sa iba, maganda yung camera capability, merong maganda at symmetrical na display, at syempre merong makunat na battery. Pagdating naman sa mga side na dapat natin consider, medyo hindi ganun ka-okay pagdating sa kanyang gaming capability dahil hindi siya okay para sa mga heavy game out there, pero kung mga common lang like CODM and also mga MOBA game, maning-mani lang dito mga kapare ko. At kung tatanungin ninyo ako, anong mas better bilhin, yung 2A ba or yung 2A Plus? Para sa akin mga kapare ko, kung gusto nyo lang makuha yung experience na na-experience ko dito pagdating sa kanyang software, pagkawala ng mga bloatware and also mga pop-up ads at kung ano-ano pa, para sa akin yung 2A is enough na dahil okay na okay naman yun, maganda rin naman yung kanyang camera. Pero kung gusto nyo pa ng medyo mas maganda or medyo added yung specs pagdating sa kanyang camera, may makunat din na battery, magandang software, usually common, and also medyo may konting tweak pagdating sa kanyang gaming capability, must go dito sa nating phone 2A Plus. Ipa ko yung tatanungin. Pero for practicalities mga kapare ko, para sa akin, mas okay na doon na lang kayo sa 2A kasi nasa 18 to 19,000 pesos lang yun. At by the way, nabili nga pala natin to kay Digital War. Ilalagay ko yung link dyan sa description down below if interesado kayo. Anyway, this is your boy, pare ko Steven Tips. At meron kayong mga tanong or kaya mga gustong i-share about dito sa nating phone 2A at saka i-request, i-comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-uusapan po natin yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.